Shalina's POV. Hinabol ko ng tingin si Daniel. Tumigil siya, hindi kalayuan sa tatlong bato at kumilos sa tila ba hindi alam ang kanyang gagawin. Humakbang siya sa kanan, tapos sa kaliwa, pero tumigil at nanatili pa rin sa gitna. Napakamot ako ng batok. Lumingon siya sa akin kaya ngumiti ako. Ilang buko ba? Niyog, Daniel. Isang buong niyog ang kailangan natin. Ngumisi ang binata. Ah, oo nga pala. Ang nasa isip ko kasi naglilihi ka. Kumunot ang noo ko. Ano ibig mong sabihin? Nagkamot siya ng batok, tsaka alangang ngumiti kapag Kwan ay umiling. Wala naman. Tumango na lang ako at muli na naman siyang humarap sa kanyang unahan. Muli siya naglakad pa kanan at pakaliwa, ngunit sa huli, hinakba niya rin ang batong nasa gitna. Napangiti ako. Hindi kasi maaaring dumaan sa magkabilang gilid ng mga bato at puno. Sa kanan mayroon lumang balon at sa kaliwa naman pader na may bakod. Pinagbastan ko siyang alisin ang kanyang sapatos. Napaiwas ako ng tingin nang tanggalan niya rin ang kanyang damit at saka sumulyap sa akin. Nahihiya ako. Ito ang unang beses na makakita ko ng walang saplot na katawan ng lalaki. Napakaganda ng kanyang katawan. Mga bagay na nakadikit sa kanyang tiyan na nakapagpadagdag sa ganda nito. Maayos at maganda ang pagkakahulma. Tila mga batong sadyang inukit para mangakit. Nang ibalik ko ang paningin ko sa kanya, nagsimula na siyang umakyat. Ngunit mukhang hindi, parang hindi siya marunong. Dumudulas ang kanyang mga paa at agad din siyang napapabitaw. Inulit niya ang pag-akyat, ngunit kung anong nangyari sa una niyang subok, ganoon din ang nangyari sa pangalawa, hanggang sa umabot siya ng 4 na subok. Naparunok ako na makita sa kanyang mukhang inis. Nasa magkabilang bewang niya ang kanyang mga kamay habang matalim ang tingin sa punong kaharap. Kitang-kita ko rin mula sa aking kinatatayuan ang namumula niyang mukha at liig at ang kanyang umiigting na panga. Napaigtad ako na lumingon siya sa akin. Wala ka bang panungkit? Pasensya na, pero wala eh. Pag-akit lamang tayong paraan para makakuha ng bunga ng punong yan? Pumikit ang binata. Yumuko at saka umiling-iling. Tila ikinakalma ang kanyang sarili bago muling tumayo ng tuwid at tinignan ng puno hanggang sa itaas nito. Nakita kong bumuka ang kanyang bibig. May sinabi siya pero hindi ko narinig. Kinakausap niya yata yung puno. Kailangan ko siyang pagsabihan mamaya. Isa siyang city boy kaya dapat di niya kinakausap ang mga puno. Maaari siya mapagkamalan na sira ulo. Napapatawa ako sa akin na isip. Umawang ang aking labi na magsimula siyang umakyat. Nakaramdam ako ng takot para sa kanya dahil hindi tama ang ginagawa niyang pag-akyat. Yakap niyang katawan ng puno habang kanyang mga paay nakabuka at paharap na nakatapak sa katawan ng puno ng nyog. Humakbang ako ng 2 beses habang nakatingin sa kanya. Paunti-unti ang ginagawa niyang pag-angad. Hirap na hirap siya dahil sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa punong inaakyat. Napahawak ako sa dibdib ko nang salakayin ako ng kaba. Mag-iingat ka, Daniel. Natigilan siya at lumingon pababa sa akin. Lagpas na ang naabot niya sa sukat ng kanyang itaas. Konti na lang, halos 2 taon ang naaabot ng kanyang naaakyat. Yeah, like that. Cheer me up, Selena. Cheer me up and I'll get you a damn coconut. Ngumiti ako ng pagkalaki-laki at saka itinaas ang 2 kong mga braso. Nakita ko namang tila nagustuhan niyang aking ginawa dahil nakita ko siyang napangiti, kaya naman mas nilakihan ko pang aking ngisi. Halos pikit na si Selena kaya naman nagulat siya at napamulat ng malaki nang marinig niyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Suminghap ako at nagpatalo na bumagsak siya sa lupa. Hindi ako nakakilos kaagad. Nagulat ako na sobra kaya naman napako ako sa aking kinatatayuan habang nakatingin sa kanyang namamaluktot sa lupa. Selena! Doon lang ako natauhan. Nanuot sa aking kalamnan na nakabibingi niyang sigaw, kaya naman mabilis akong tumakbo upang makalapit sa kanya. Sa halip na si Danny lamang aking aasikasuhin, dumagdag pa si Daniel dahil nahulog siya mula sa puno ng niyog. Hindi ko akalaing mahuhulog talaga siya. Nakokonsensya ako eh. Kung ako na nga lang sanang umakit, di nangyari yun sa kanya. Sana masigla si Daniel ngayon at di nakaupo lamang habang lukot ang muka. Pasensya na talaga, Daniel. Nakatungong paghingi ko ng paumanhin. Nilingon niya ako. Mula sa pagkakakunot ng nooy, mabilis na lumambot ang kanyang ekspresyon. No, hindi mo kasalanan, Selena. It was all Danny's fault. Bakit ako? Agad na reklamo ni Danny na namamaga pa nga ang braso. Mas lalo ako napayoko. Imbes na matulungan ko silang 2 ay tila naburisyo ko pa sila. Naramdaman ko pa ang paglapit sa akin ni Daniel. Magkatabi kasi kami sa mahabang sofa habang si Danny nasa tapat naming 2. Ramdam ko ang init na nanggagaling sa katawan niya ni Daniel at hindi ko alam kung bakit tila naghahangad ito ng kuryente sa aking katawan. Tila may kung ano rin sa aking sikmura, lalo pa na maamoy ko natural niyang bango.
Look, Selena, that is not your fault, okay? Please don't be like that. Malambot na ekspresyon ni Daniel habang sinasabi ng mga salitang iyon. Tinignan ko ang mga kamay niya na mahaplos sa kamay ko. Napakainit ng kanyang amay at hindi ko maiwasang hindi pamulahan dahil sa laalang biglang sumagi sa aking isipan. Ang mga kamay na iyon minsan nang humawak at humaplos sa aking katawan. Daniel, hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Tila nalulun ko ang aking dila, lalo pa na makita ko ang paglunok niya habang bumababa ang paningin niya sa aking balikat. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo. Kasabay niyon ang muli niyang pagbagsak paupo at malakas sa daing habang hawak ang kanyang balakang. Oh my, it hurts! Nataranta ako at mabilis siyang dinaluhan. Daniel, ayos ka lang ba? Tumingin siya at saka mariing pumikit at tumiim ang bagang. Nag-aalala ako sa kanya. Kitang-kita ko sa kanyang mukha na nahihirapan siya. Siguro masakit talaga ang kanyang balakang dahil sa pagkakabagsak niya sa lupa. Muli, nag-angat ng tingin ang binata sa akin. Madilim ang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi galit pero may tensyon. Selena, oh God, please move a little, you're killing me. Batid kong bumalatay sa aking mukha ang pagtataka. Bakit ko naman siya papatayin? Dahil ba sa pagkahulog niya? Alam ko namang kasalanan ko ang nangyari, pero hindi ko naman iyon sinasadya. Yumuko ako at tumatras ng konti. Selena? Napalingon ako kay Danny. Nakangiti siya. Hayaan mo na yan. Nag-iinarte lang yan eh. Hindi ako nagsalita, sa halip pinagmasdan ko si Daniel. Nakasimangot ito't bakas pa rin sa mukha ang sakit na nararamdaman. Napabuntong hininga ko. Hindi rin namin nagawang makakuha ng niyog dahil ayaw kong payagan ni Daniel na umakyat. Tumutol din naman si Danny na ngayon ay talagang namamaga ang braso na may sugat. Muling, saad ni Danny, "Huwag mo akong alalahanin, Selena. Naipit lang ang ugat ko sa braso. Di naman ako nabalian ng buto." Yumuko ako at nahihiyang sumagot. Pero si Daniel naman ang inaalala ko eh. Narinig ko ang malutong na halakhak ni Daniel. Mayabang na mababaka sa kanyang halakhak, kaya tiningnan ko siya. Agad namang nag-init ang mukha ko nang kilindatan niya ako matapos magtama ng aming mga paningin. Bakit ba siya ganun? At bakit ba tila pinipilipit ang aking mga kalamnan kapag nagtatama ang paningin naming dalawa? Sa kabilang banda, gabi na nang muli ko makita si Danny. Lumabas kasi siya at ang sabi niya ay maglalakad-lakad lamang siya matapos namin mananghalian at talagang nahihiya ako dahil isda na naman at saging ang aming pananghalian. Selena, hindi ko alam kung ano nangyayari kay Daniel. Nakahiga lang siya sa kama kung saan siya natulog kagabi. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko at kapag tumitingin ako, ngumingisi siya kaya naman kinikindatan ako. Nagtataka talaga ako eh. Hindi kaya nabagok ang kanyang ulo? Sa tingin ko kasi naalog ang kanyang utak. Tumayo ako at akmang lalabas na ng silid nang tawagin na naman niya ang aking pangalan. Selena? Sabimangot ako at tiningnan siya. Daniel naman eh. Ngumiti siya. Dito ka lang sa tabi ko para mabilis akong gumaling. Wala ako nagawa. Lumapit ako sa kanya at naupo sa upuan sa gilid ng kama. Umayos naman siya sa pagkakahiga. Umusod siya sa kabilang silid saka mahinang tinapik ang tabi niya. Higa ka, dali. Agad akong umiling. Hindi pwede. Nawala ang kanyang ngiti. Nabalita ng lungkot at mapaglarong emosyon sa kanyang mga mata. Bakit? Hindi ba ako gwapo? Ayaw mo ba sa akin? Mabaho ba ako? Sunod-sunod akong umiling. Hindi yun. Eh ano? Bakit ayaw mong tumabi sa akin? Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi. Kasi mahigpit na pinagbili ni Aling Marta na wag ako magpapakuha sa isang lalaki. Masama daw yun. Tinitigan niya ako. Hindi siya nagsalita, sa halip dahan-dahan siyang bumangon at umupo. Humarap siya sa akin at sinayad sa sahig ang kanyang mga paa. Di ka ba talaga nakaalis sa islang to? Tumango ako. Oo, simula nung isilang ako, nandito na ako. Kailanman hindi na ako nakaalis dito sapagkat walang ibang taong pumupunta rito. Pero sabi mo may naliligaw dito dati. Hindi ka ba nila inayang pumunta sa syudad? Naalala ko na naman ang ilang naligaw sa islang ito. Inihahatid sila ni Aling Marta sa dalampasigan upang makabalik sa kanilang pinanggalingan. Ang sabi nila noon babalikan nila kami, ngunit ni Isay wala namang bumalik. Inaya nila kami ngunit mahigpit na tumatanggi si Aling Marta. Sabi niya masaya naman kaming dalawa dito sa isla. Siguro natakot si Aling Marta na magtiwala sa mga tao dahil nga sa nangyari sa amin noon. Nakita ko ang pagbago ng kuryosidad sa mga mata ng binata. Ano nangyari? Bumuka ang aking bibig para magsalita, ngunit naudlot ang aking sasabihin nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Danny. Hey guys!
Tumango ako at nilitian ng bagong dating na lalaki. Kamusta ang pamamasyal mo? Tinitigan niya ako. Binalat naman ako ng magpagtataka dahil matagal siyang tumitig sa akin na tila kinakabisado ang kabuuan ng aking mukha. Danny? Nagtatakang tanong ko sa kanyang pangalan. Isinilid sa bulsa ng pantalon ng mga kamay, tsaka pinagmasdan ang kabuuan ng kwarto. Napansin kong walang ibang tao dito bukod sa akin. Tumigil ang paningin niya sa akin. Wala ba talagang ibang tao dito? Wala, Danny. Matagal na ako nag-iisa sa islang to. Tumango-tango lamang siya. Anong apelido mo, Selena? Ngumiti ako. Ito ang unang beses na may nagtanong sa aking apelido. Ako si Selena Sanchez. Sanchez? Kilala mo ang mga Sanchez? Muling tanong niya. Ang Sanchez, apelido ng aking ina. Tumango ako. Sanchez ang aking panggitnang pangalan. Umawang ang kanyang labit sa kanilingan si Daniel. Nangunot ang aking noon nang muli si Daniel lumunok habang nakatingin din sa kanyang kapatid. Nagtataka ako sa kanilang reaksyon. Bakit? Nilingon ako ni Danny at saka nginitian. Wala naman. Nabanggit kasi ng bangkerong kasama namin na pagmamayari daw ng mga Sanchez ang isang isla at sa tingin ko itong islang tinutukoy niya. Muli ako napangiti. Tila nagningning ang aking mga mata dahil sa aking natuklasan. Talaga? Kilala nila ang aking pamilya? Nakakatawa naman. Siguro isang bangkero na yun sa dati naming kapitbahay. Napakasaya ko na may nakakaalala pa sa aking pamilya. Sa kabila ng kaligayahang nararamdaman ko, hindi ko maiwasang mapaisip dahil sa reaksyon ng mukha ng magkapatid. Tila hindi sila masaya para sa akin. Seryosong kanilang mukha at tila hindi malang natinag sa kanina pang tumatakbo sa kanilang isipan. Nakaramdam ako ng lungkot. Meron ba ako nasabing mali? Tiningnan ko si Daniel. Tipid siyang ngumiti at umiling. Wala naman. Nalulungkot lang kami dahil matagal kang nag-isa dito. Tiningnan ko siya. Ang sabi mo hindi na ako mag-iisa. Isasama mo ba talaga ako sa syudad? Totoo ba ang iyong sinabi? Nakita ko ang muling paglanok ng binata. Saglit siyang sumulyap kay Danny at saka may pag-aalinlangan na tumango. Nasaktan ako. Tila nagbagong kanyang isip. Dahil ba hindi ako normal na babae para sa kanya? Dahil ba sa aking kilos at pananalita? Dahil ba kinakausap ko mga hayop? Selena, napatiin ako kay Danny. Tila nag-aalinlangan siya ngulit sa huling nagsalita din. Alam mo ba ang kwento-kwento tungkol sa mangkukulam na palaging nakaitim? Napakurap-kurap ako at saka umiling. Hindi ko alam, Danny. Kinuwento ba yun sa syudad? Meron ba talagang mangkukulam? Totoo ba ang mangkukulam? Siguro naman ay hindi. Baka katulad lamang ng palaging sinasabi sa akin ni Aling Marta. Ang tuloy na mangkukulam daw, yung mga taong nananakit ng kanilang kapwa. Ang mangkukulam daw tulad ng isang masamang tao na pinag-iisipan o ginagawa ng masamang ibang tao. Kapag daw sinabing mangkukulam, ibig sabihin masamang tao. Hindi mo talaga alam? Napalingon ako kay Daniel. Bakit? Kilala niyo ba ang mangkukulam na yon? Ang sabi ni Aling Marta, ang ibig sabihin daw ng mangkukulam, mga taong pinag-iisipan o ginagawa ng masama ang kanilang kapwa. Umawang ang labi ni Daniel kapag gawan, nalingon niya si Danny. Tinignan ko rin ang huli. Nagtataka ako sa ikinikilos silang dalawa. Tila nag-uusap sila gamit ang kanilang mga mata. Ano kayang problema? Hindi kaya gusto na nilang umalis pero nahihiya lamang silang magsabi sa akin? Naparinok ako sa aking naisip. Kung aalis sila, may iwan na naman ako nag-iisa dito. Magiging malungkot na naman ako. Ngunit ang sabi ni Daniel, isasama niya ako sa syudad. Natahimik silang dalawa kaya naman, sinalakay ako ng lungkot at kaba. Yumuko ako at pinaglaruan ang aking mga kamay. Nais niyo na bang umalis? Nakaramdam ako ng tensyon. Kung para saan at bakit hindi ko alam. Matagal ako naghintay ng kasagutan hanggang sa biglang may humawak sa aking kamay. Selena! Naluluhang napatiin ako kay Daniel. Siya ang humawak sa aking kamay at marahan niya itong pinisil. May pagsuyo at lambing na naghatid ng kung anong kirite sa aking puso at sikmura. Selena, may naiwan kaming buhay sa syudad kaya hindi pwedeng hindi kami umalis. Nagkaroon ng kung ano sa aking lalamunan na tila may bumara. Alam ko naman yun eh. Nakaramdam ako ng kung anong kuryente sa aking mga ugat at nang hawakan ng kanyang daliri ang aking mukha. Dahan-dahan niyang iniangat ang aking mukha at pinatingin sa kanya. Selena, aalis kami. Pero di ba sinabi ko sa'yo na isasama kita? Isasama kita, Selena. Hindi ko hahayang mag-isa ka ulit. Nabuhayin ako ng loob. Tila nabuhay ang aking damdamin at nag-init ang gilid ng aking mga mata. Totoo, Daniel? Ngumiti siya at tumango.
Yes, kaya cheer up and smile for me, my innocent baby. Baby? Ang pag-iinit ng aking mga mata tila lumipat sa aking pisngi. Unti-unti rin ako napangiti habang nakatingin sa kanyang mga mata. Naramdaman ko rin ang mabilis sa pagtibok ng aking puso at tila may kung anong lumilipad sa aking sikmura. Pinagmasdan ko ang gwapong mukha ni Daniel. Napakaganda ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga matangos na ilong halos dumikit na sa aking ilong kahit pa medyo malayo kami sa isa't isa. Ang mapula niyang mga labi tila inaakit at tinutokso akong dampian ng aking labi. Gumala ang kanyang mga mata sa kabuuan ng aking mukha. God, you're so beautiful, Selena. Wala na akong pakialam kung sino ka pa. I want you and nothing can stop me. Suminghap ako, di nakapagprotesta, nang bigla niya akong hapitin palapit sa kanya. Ang kanyang mga palad nasa magkabilang pisngi ko. Kinukulong ang aking mukha habang aming mga labi, mainit na magkahinang. Napigil kong aking paghinga. Ang malakas sa kabog ng aking dibdib dulot ng mabilis sa pintig ng aking puso. Tila naging triple. Dahan-dahan ako napagpikit at tiniyaang lumunin ng tukso ang hagdan ako ni Daniel. Napakasulit ng kanyang hagdan. Siya lamang ang nanaisin kong humagkang sa akin. Siya lamang at wala ng iba. Sa kabilang banda, hindi ka pa natutulog? Napalingon ako sa aking likuran. Nakatayo si Danny sa may hagdanan. Narito ako sa sofa, nakatulala sa kawalan, habang iniisip ang mahinit na hagka namin ni Daniel kanina. Ang mga hagka na sigurado kung kailanman ay hindi ko makakalimutan. Umiwas nga ako ng tingin kay Danny. Nahihiya na naman ako sa kanya sapagkat muli niyang nasaksiyan ang kapusukan namin ng kanyang kapatid. Nahihiya ako dahil napakabilis kong bumigay. Hey! Lumunok ako nang lumapit siya at naupo sa aking harapan. Bigla siyang tumawa ng mahina. Nahihiya ka ba? Marahan akong tumango. Muli siyang tumawa ng mahina. Huwag ka nang mahiya. Alam ko naman kung gaanong maharot si Daniel kaya hindi ko iisipin na marupok ka. Sumimangot ako at sinalubong ang kanyang tingin. Bigla siyang kumalakak kaya mas lalong nalukot ang aking mukha. Niloloko mo ko, Danny. Naramdaman ko kasi na hindi ka komportable sa akin kaya binibiro kita. Ngumiti ako. Salamat. Tumayo siya at ginulong aking buhok. Napatingala ako sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Tila hinaplos ang aking puso. Ang huling gumawa ng ganitong bagay sa akin ay ang aking ama at ngayon mas lalo ko pang naramdaman ang pangungulila sa kanya. You are so innocent, Selena. Sana totoo. Mahinang litanya niya na hindi ko gaanong narinig. Ano yon? Tumayo siya ng tuwid at nakangiting umiling. Matutulog na ako. Tulog ka na rin. Tumango lamang ako at pinagmasdan siyang umakyat sa hagdan. Muntik pa siyang madapa dahil madilim ang paligid. Kaya naman tumayo ako at binitbit ang ilawan sa aking harapan. Nilapitan ko siya. Ihatid na kita sa iyong silid. Nilingon niya ako at ganitian. Thanks. Sabay kaming umakatidan at nihatid ko siya sa kwarto na ipapagamit ko sa kanya. Tsaka ko pa tinungo ang aking silid. Dumiretso ako ng hilata sa kama. Napangiti ako nang lumapat na ang maigi ang aking likod. Manifest ako tson dala ng katagalan ngunit masarap pa rin to sa katawan. Humugot ako ng malayang mahininga. Tsaka mariing pumikit at tiniyaan ng sariling dalhin ng antok. Ilang minuto pa lang ang pagkakapikit ng aking mga mata na makarinig ako ng kung anong ingay. May nagbukas ng pinto ng aking silid. Mabilis ako nagmunat ng mga mata. Naaninag ko ang bulto ng isang dahan-dahang taong lumalapit, pahakbang sa akin, matapos niyang isara ang pinto. Sinalakay ng kaba ang aking dibdib. Sino yan? Danny? Daniel? Bumulong ng hina ang taong papalapit sa akin. Doon ko siya nakilala sa pamamagitan ng kanyang boses. Daniel! Na makalapit siya sa akin, naupo ako sa kama. Naaninag ko ang kanyang mukha sa pamamagitan ng ilaw na nasa gilid ng aking kama. Napalunok ako ng dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ko. Ang kanyang titig sa akin ay malalim, madilim, at may emosyong hindi ko mapangalanan. Selena? Dahan-dahan siyang gumapang. Maingat ang kanyang paggalaw hanggang sa nakapwesto siya sa harapan ko dahilan para mapahiga ako. Anong ginagawa niya? Anong ginagawa mo, Daniel? Kinakabahang tanong ko. Hindi ko nga maintindihan ang aking nararamdaman. Uminit ang aking pakiramdam dahil sa intensidad ng kanyang mga titig, na tila napapangapusan din ako ng hangin. Hindi ko na kaya magpigil, Selena. Pabulong na sabi ni Daniel. Tsaka dinampian na maganghag ka ng aking pisngi. Napasinghap ako sa kanyang ginawa. Dumoble ang kabang nararamdaman ko at nagsimula akong mataranta. Daniel, sandali lang.
Anong ginagawa mo? Nagangat siya ng tingin. Matagal niyang natinitigan ang aking mga mata hanggang sa bumaba ang kanyang tingin sa aking labi. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang kanyang paglunok. Umawang ang labi ko at hindi malaman ko anong sasabihin at kung anong dapat kong gawin upang pigilin siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang gawin, ngunit may pakiramdam ako na hindi ko gusto ang kanyang plano. Napaigdad ako na may humaplos ang kanyang palad sa aking braso, saka dahan-dahan na binaba ang kanyang mukha sa akin. Daniel, sanda... Hindi ko na naituloy pang aking sasabihin noong sinakop niya ang aking mga labi. Ang mabilis na pagtibok ng aking puso ay naging triple. Napigil kong aking paghinga, tila nawala ako sa aking sarili. Hindi ako makapag-isip ng tama. Antay naglalaro sa aking isipan ay ang labi niya na nasa aking labi. Lumalim pa ng lumalim ang ginagawa nila ni Daniel. You're killing me, Selena. Muli niyang daing tsaka hinawakan ang strap ng aking bestida. Tsaka ibinaba sa aking balikat. Hinila niya iyon pababa. Dahilan kung bakit nakita ang aking katawan na meron pang kapirasong tela na pangloob. Nagangat siya ng tingin at pinakatitigan ako. Kapag kuway nagtanggal siya ng damit, napanunok ako. Daniel, ano ba ang iyong binabalak? You are mine, Selena. Wala na akong pakialam kung isa kang Sanchez. Binalot ako ng pagtataka dahil sa kanyang sinabi. Ngunit muli ako nadarang nang salakayin niya akong muli. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung paano niya naalis ang aking mga saplot. Namalayan ko na lang lantad ng aking pinakatatago sa kanyang mga mata. Ganon din siya na wala ng ni isa pang saplot. Selena? Pabolong na pagsambit niya sa aking pangalan. Ang namumunga niya mga matay matamang pinagmamastan ang aking katawan. Nagtagal ang kanyang tingin sa aking tinatagong bahagi, dahilan kung bakit tila bigla akong tinubuan ng hiya. Mabilis kong tinakpan ang aking braso ng aking katawan at pinitiniklop ang aking mga hita kahit na hindi ko magawa dahil nasa pagitan siya ng mga ito. Ngumiti ang binata, tsaka dahan-dahan hinawakan ng kamay ko. Ipinunod niya yon sa aking unanan. Don't hide your beauty, Selena. Gustong gusto kong nakikita ang ganda mo. Napaiwas ako ng tingin. Pakiramdam ko buong mukha ko nag-init dahil sa kanyang sinabi. Muli napasinghap ako ng dahan-dahan siyang yumuko sa akin at sinimulan na naman niya akong pasayahin. Maya-maya tinignan niya ako. Do you trust me, Selena? Matagal bago ako nakasagot. Napalunok na ako at di nakapag-isip ng tama. Umiling ako. Mariing pumikit ang binata at saka muling nagmulat ng mga mata. Sa pagkakataong ito, mas madilim na ang kanyang tingin sa akin. Bagay na tila isang naging dahilan kung bakit may mga kung anong nabuhay sa akin. Selena, uulitin ko. Do you trust me? Umawang ang labi ko at saka dahan-dahan tumango. Ngumiti siya. Good! Tsaka niya hinagka ng aking noo. Napaigtad akong muli na may dumikit na mainit na bagay sa aking paanan. Nataranta ako. Kumuyom ang aking kamao at bago niya pa maitulak ang sarili sa akin, ay umigkas ang aking paa at nasipa ko siya. Dahilan para patihaya akong bumagsak sa sahig. Ang malakas at malutong niyang pagbumura ang naging dahilan kung bakit bumalik ako sa katinoan. Mabilis ako nagbihis. Taranta at nanginig ang mga kamay na niyakap ang aking sarili at nagkulubong. Inayaan ko si Daniel na nakabalandra sa sahig at dumating. Marahil ay sumasakit lalo ang kanyang balakang. Dahil sa muling pagkahulog, napapikit ako na mariin kasabay ng pagturo ng luha mula sa aking mga mata. Pasensya na, Mama, Papa, muntik ko na kayong biguin. Lalo na sa iyo, Aling Marta. Muntik ko na masira ang aking pangako dahil sa aking kapusukan. Ano ang mangyayari kay Selena sa ginawa niya kay Daniel? Maibigay pa kaya niya ang kanyang sarili sa binata o tutuparin niya ang pangako ng kanyang mga magulang? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.